Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang napakagandang layunin ng ating mga kongresista sa gagawin nila na Quinta Committee hearing. Dati Quad, yung nag-iimbestiga sa drug war panahon ni PRRD. Ngayon, sisimulan nila Quinta, yung 5 committee na. Okay, dito sa headlines ng Philippine Star, Quintas Committee's ultimate goal, 20 per kilo rice. Yan. Sabi ko nga, napakagandang adhikain eh. Yung pangako ng Pangulong Marcos Jr. nung kampanya nung 2022 election na gagawin natin lahat ang ating makakaya para maging 20 pesos na lang ang 1 kilong bigas. More than 2 years nang nakakalipas. Instead na bumaba, kasi mga 40 ang average sa presyo nung bago siya umupo eh. Imbes na bumaba ng 20, tumaas, naging 50 na ang pinakamura ngayon, pataas na. Kaya naglipa na ng mga kanta na asa ng 20 pesos per kilo na bigas. So ito, parang hindi sila nagsusurrender. Laban pa rin na mag-imbestiga kami in aid of legislation na ang ultimate goal is darating tayo dyan, 20 pesos per kilo na bigas. Wow naman. Palakpakan natin ang ating mga kongresista. Okay. So, ito po ang pahayag ni yung head ng lead committee, si Representative Joey Salceda, na siyang chairman ng Ways and Means Committee. So, we will chart na as they start this Quinta Committee hearings, ang kanilang imbestigahan is yung rampant smuggling, hoarding sa bansa. Maraming mga kongresista na nag-privilege speech dahil yung mga report na natatanggap nila na grabe ang smugglers, hoarders sa bansa. Kaya ito ngayon, hindi imbestigahan natin. In aid of legislation, gagawa tayong mga batas hanggang ang resulta sa gagawin nating hearing, batas, maging 20 pesos na lang ang per kilo ng bigas. Anyway, yan ang puntuhan natin mamaya. So, sabi ni Congressman Salceda, we will chart a path to 20 pesos per kilogram rice. Sabi. So, itong Quinta Committee nila may 4 objectives. Pinaka number 1 objective nila or goal is pababain ang presyo ng bigas na maging 20 pesos per kilo na lang. Ano yung iba pang mga adhikain? Ito pa, yung bringing local livestock and poultry prices to regionally competitive levels. Wala namang binanggit magkano. Yung kilo ng karne, lalo na yung baboy, 400 na. Manok, tumataas na rin. Anong ibig sabihin ng regionally competitive levels? Anyway, objective nila yan. Next, reducing agricultural production losses from 30 to 15%. How? Batas daw ang kailangan. And then, another objective is increasing the annual gross value added for merchants or producers' net income. Ganon siya ng mga traders and merchants. Okay. Ayun, ulitin ko, maraming report na natatanggap ng mga kongresista. Grabe smuggling sa bansa ngayon. Kaya, ito na, sisimulan nila ang kaliwat kanan na Quinta Committee investigation. But, i-review lang natin. Di ba noong 2023 na SONA, ang galing, ang ganda yung pahayag ng Pangulo, pinapalakpakan ng marami.
smugglers and hoarders, your days are numbered. Di ba ang sarap pakinggan? So, more than 1 year mula nung SONA 2023, lumalabas ngayon, lumalala ang problema sa smuggling sa bansa. Kaya, dahil sa problema sa smuggling na ito, mayroong bagong batas na naipasa. Yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Bago lang napirma. Anong ibig sabihin? Talagang matinding problema natin ng smuggling. Kaya yung pinalakas nila yung existing law noon, yung Anti-Agricultural Smuggling Act of 1916, medyo mahina. Hindi natatakot ang mga smugglers. Tuloy-tuloy. This year lang, this month ba, last month, pinirmahan. Kasi inamin ng Pangulong Marcos sa kanyang speech during that signing of the law is, ang gobyerno, sabi niya, nalulugi tayo staggering more than 3 billion pesos dahil sa smuggling. So, bago lang naipasa yung batas, ngayon gagawa na naman ang batas. Anong ibig sabihin nun? Alanganin sila sa batas na yun na bago lang pinirmahan? Mag-aid in legislation. Hindi ko na maintindihan. In fairness, maganda yung batas na bagong pasa. Yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Malaki yung parusa. Hindi ko alam yung unang parusa, no? Parang hindi natatakot ang mga smugglers. Ngayon, non-bailable offense ng smuggling. Di, kulong ka kagad. Hindi ka makapagpiyansa. Next, life sentence ang parusa once na convicted ka ng smuggling or economic sabotage act. Ano pa? Yung fine, multa, times 5 sa halaga ng nasamsam na goods. Kung 100 million ang seize, smuggled goods, times 5, di 500 million ang multa mo. Ano pa? Marami. Then, malaki ang reward money sa mga magbibigay ng tip. Kung sinong magsusumbong, sino-sino, nasaan yung mga smugglers. So, to me, napakaganda. Sana, ang problema lang is, marami tayong batas. Ang problema, yung nagpapatupad ng batas. Ulitin ko. Ang bottleneck o ang deciding factor, yung implementation. Paano kung ating mga law enforcers kakutsaba ng mga smugglers? Paano yan? Paano kung malalakulit yung alleged smuggler? Ngalan Michael Ma. Pag-upo, kauupo pa lang ng administrasyon na ito, umugong na yung may allegation na certain Michael Ma na engage sa smuggling sa bansa at ang Kongreso magsisimula ng imbestigahan yung Michael Ma. Nako, natigil bigla. Walang natuloy na investigasyon. Then, later on, nabulaga ang taong bayan dahil napag-alaman na yung Michael Ma na yun, alleged smuggler, ginawang special envoy to China. Yung mga ganun na ano. Kaya, salamat naman sa hangarin ng mga kongresista na mag-imbestiga at ang aim nila is pababain ng 20 pesos per kilo na bigas. Kaya lang, I don't know sa inyo mga kababayan, is it doable? Kaya pa ba bang abutin hanggang 2028 yung 20 pesos per kilo na bigas? Sana nga. Dahil ang makikinabang ang taong bayan. Kaya lang, medyo malabo kung ang asahan lang natin itong batas. Kasi kulang ang batas. Ang importante,
paano ipatupad ang batas. Ang importante, paano tayo makaproduce ng maraming bigas para hindi na tayo mag-angkat. Import tayo ng import. Kawawa ang mga farmers natin. Nalulugi ang mga farmers. Ang yumayaman, yung mga importers. Report ng Federation of Free Farmers na kumukontra sa importation of rice, lalo na pinababaan yung tarifa. Mula nung bumaba ang tarifa ng imported rice from 35 to 15%, umabot na ng 5 billion pesos ang ganansya ng mga rice importers. So, yun po ang masakit na katotohanan.